bata ni Martin Romualdez ay nasaktan umano sa naging pahayag ni Bongbong Marcos sa SUNA, lalong-lalo na ang sinasabing kakasuhan na itong si Martin Romualdez. Iba nga yung expectation namin eh. Yung expectation ko ay mag-a-announce si Bongbong Marcos na ikulong na si Martin Romualdez. Pero hindi naman pala yan. So nasaktan itong si Garen. Yan po ay isa sa ating tatalakayin. And Senator Marcolita ay nakiusap po sa liderato ng impeachment court. Siyempre kapwa niya senador, napayagan sila ni Senator Jingo Estrada na maka-join sa nangyayaring impeachment trial. At Senator Marcolita, of course, sana mapagbigyan ka ng iyong kapwa senador. And ang kontrasona ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagsentro po sa mga pangako ni Bongbong Marcos na hindi natutupad. At ganoon din po, kung dating Congressman Mike Defensor, nagsalita din patungkol sa SUNA ni Bongbong Marcos. At panghuli nating pag-uusapan, itong mga supporter ni Bongbong Marcos ay nabidyohan po na gumagawa ng kanilang attendance dahil ayon po sa mga nasa comment section na nakaalam ay kung walang attendance, walang datong o walang ayuda. Ayuda, it means bayad po. Okay, so punta natin si Karen, mga kababayan. Kanya-kanyang rason yan. Narinig naman natin yung statement ng ating former speaker. Sinabi niyang haharapin niya ito ng buong tapang at iprove niya. I believe. Bakit kaya masyadong malungkot po ngayon itong si Karen? No? Mukhang talagang dinibdib ni Karen na kakasuhan na ang kanyang mahal na House Speaker Martin Romualdez. Pero alam niyo mga kababayan natin ha, isa sa pumalakpak okay, ay si Karen. No, sinabi ni Bongbong Marcos na siya ay hindi presidente ng kanyang pamilya. No? So, pumalakpak po itong si Karen. At hindi lang si Karen, kasama po ang mga kongresista na dating talagang sinasamba po itong si Martin Romualdez, niluluhudan dahil nasa kay Martin ang kayamanan. So, ang nagsisigaw na, salamat kay Speaker May AX, salamat kay Speaker May Tupad, salamat kay Speaker May Ayuda. Grabe rin yung palakpak niya. Nung sinabi ni Bongbong Marcos, nakakasuhan na itong si Martin Romualdez. These are the best venues where our former speaker and some of our colleagues can best defend themselves. Napaka-importante nang maipakita nila sa korte kung meron man or wala mang kasalanan. So, sa mga kasamahan, syempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa ating puso. Yun. Ngunit nire-respeto na. Konting kirot, di ba? Alam niyo mga kababayan po natin, kung bakit nasabi ni Karen na may konting kirot. Kasi nga, kung kumanta si Martin Romualdez, aray ko po mga kababayan, lahat po sila ay sabit. Hawak ni Martin Romualdez ang kinabukasan ng bawat kongresistang ito. Diba? Kasi kung si Martin Romualdez yung nag-aproba kung sino ang dapat mabigyan ng shares ng parte sa nakawan, malamang sabit ito si Karen. Kaya sinasabi niyang konting kirot, baka nanginginig na po yung buong katawan ni Karen. Sa takot na kung sakaling kumanta itong si Martin Romualdez, obo sila lahat. Pero syempre, hindi natin inaasahan yan. Ito po is part lang ng script siguro na nabigay kay Karen. Pero ang alam natin na ang sinabi ni Bongbong Marcos, ayun po ay isang drama lang. Pagkukunwari lang, para may masabi lang po sa kanyang SUNA. Total, ito naman is panghuli niya ng SUNA, mga kababayan natin. Di po ba? So, siguro, para may masabi lang, ayan. Isama ko na yung aking pinsan. Yung mga pagpa-file ng kaso. Pero tandaan natin, matagal na po yan. Noon pa sinabi ni BP Sara, noon pa sinabi ni Tatay Digong, yung involvement ni Martin Romualdez at Saldico. Pero di ba, dinidepensahan pa nga nila, dinidepensahan pa ng Malacanang at sinasabing papanira lang daw
ang lahat na sinasabi ni Vice President Sara, sinasabi ni Tatay Digong, sinasabi ng pamilya Duterte, sinasabi po ng mga kritiko. Kasama po si Attorney Vic Rodriguez, Mike Defensor, and of course, Senator Marcolita. Sinasabi nila na ano lang yan, paninira lang yan. At noon, di ba, sinabi ni Joel Villanueva na yung nagbabantay ng blood bank ng Pilipinas ay si Dracula. Tinutukoy niya sa Aldico, na bata ni Martin Romualdez. At dalawa yun sila, si Chis Escudero. Sinabi ni Chis Escudero na si Martin Romualdez, the name cannot mention. O ngayon, tingnan mo, kasama na nila ngayon. Di ba? So, ganun talaga. Kaya, ang dramang ito, kung magiging makatotohanan, kung sakaling hindi talaga kayang pigilan ni Bongbong Marcos na lumala ito, palagay ko, ang drama, kung talagang magkakagipitan na, baka maubos itong sila lahat. Mantakin mo, no? Sabihin natin na sa out of 250 na pumirma sa impeachment ni VP Sara, at gigil na siya po ay ma-impeach, sabihin natin, 200 lang dyan, ay tumanggap ng pera kay Martin. Ubos sila lahat. Pag kinanta ni Martin, siyempre, di ba? Papayag kaya si Martin Romualdez na siya lang ang makukulong na marami naman siyang mga nabigyan ng pera galing sa nakaw. Sabihin ni Martin, bakit ako lang? Itamay mo na lahat sila nako. Kaya palagay ko ito ang rason kung bakit kinakabahan si Karen. Okay, next natin mga kababayan ay patungkol naman po sa pakiusap ni Senator Marcolita sa kapwa niya po mga senador. Lalo na dito sa presiding judge and of course sa Senate President and sa majority. Kasi dadaan na naman yan sa botohan eh. So malamang hindi talaga sila papayag. Dahil gisang-gisa na nga yung mga witnesses, gisang-gisa na nga po yung mga prosecutors kay Senator Robin Padilla, Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano. So, paano pa dyan si Jinggoy and si Marcolita? Ay, talagang magigisa sila lalo. Kaya palagay ko, mukhang hindi nila papayagan yan. Pero pakinggan natin ang konteksto ni Senator Marcolita. Meron akong final na manifestation sa Senado. Doon ay inilahat ko ang katwiran na legal kung bakit kailangan humanap ang Senado ng kaukulang pamamaraan para si Senator Jinggoy at ako ay makapag-participate sa nagaganap na impeachment trial. So maganda to mga kababayan po natin. No? At least maging patas. At ito yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Nagalit ang prosecutors at hindi sila papayag na makapag-participate Senator Marcolita at Jinggoy Estrada sa nangyaring impeachment trial. Pero yung kanilang mga witness ay may mga kaso. Okay lang sa kanila. Yan ang tinutukoy ni Senator Robin Padilla. Kung yung mga witness nyo na sinasabihan na may mga kaso, sinasabi nyo wag maghusga kasi wala pa namang final na decision sa kanilang mga kaso, ganun din naman dito kay Senator Jinggoy at kay Senator Marcolita. At sinasabi nga ni Senator Marcolita na siya ay biktima lang ng pamumulitika. And malinaw naman, hindi mo naman kailangan maging abogado, maging senador, kongresman o kawani ng gobyerno para makita mo na yung nangyayaring pagpapakulong dito po sa mga minority or kabilang sa mga opposition ay parte po ng pamumulitika. Malinaw naman po mga kababayan natin. Anyway, ituloy natin. Senator, how Ang aking confident are you pagkakakulong po dito na ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Tama. Ang pagkakakulong ko dito hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador ng ating bansa. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatungan ng hindi niya na kayang tuktin ang kanyang tungkulin. Kaya ganito yung ginawa nila mga kababayan. Bago po mag-start yung impeachment trial, pinilit talaga nila na mapakulong po si Senator Marcolita. Kasi talagang mapapahamak po sila once na ito po ay nagsalita na sa impeachment trial. Kaya pilit nila na tinanggal si Senator Marcolita. Pero ako naniniwala na temporary lang ito.
magkakaroon talaga ng pagkakataon na makalaya si Senator Marcolita. Tandaan natin, wala po silang ninakaw. Yung mga magnanakaw, plano pa lang na ipakulong ni Bongbong Marcos. At yung mga napakulong na iba, hindi naman talaga sila yung mastermind. Mga alipores lang yon, mga alalay lang yon. Yung mga tunay na mastermind ay hindi pa nakulong. And ito kay Martin Romualdez, palagay ko, baka matapos yung termino ni Bongbong Marcos, matapos ng 2028, ay hindi pa ito mapapakulong. Siyempre, yung batas natin, depende rin minsan. Di ba? Pag hawak mo rin yung nasa gobyerno, pag may pera ka, hindi ka magagalaw. Malinaw naman na itong kay Martin Romualdez is drama lang. Ito rin kay Senator Marcolita, Anjingo Estrada, is part naman ng pamumulitika. And ngayon, sino yung gusto nilang ipakulong? Ang gusto nilang ipakulong ngayon, imbis na unahin yung mga involved, di ba? Sa mga malalaking flood control corruption, ang gusto nilang unahin na ipapakulong ngayon ay ang maingay ngayon. Napakaingay po mga kababayan po natin pagdating po sa usapin ng corruption. At walang iba, kundi Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang pilit nila na tinatarget. Yan ang pilit nila at gustong maipakulong mga kababayan natin. Di ba? Pero yung investigation sa flood control, yung mga Marines, pilit nila na kinakasuhan para hindi makadalo po sa gagawing investigation. Pero ang Taguig, no? Talagang, sabi nga ni Ping Lacson, talagang ano pa daw, kalkal pa ng kalkal pa more para makahanap daw ng ebidensya laban po kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero may mga pinupost po tayo dyan sa ating Facebook na may nagbigay sa atin at nagsasabi na ito yung katotohanan. Yung sinasabing 14 billion is good for 5 years. Yung 5 billion na yun. 14 billion na sinasabi po ni Ping Lacson para po sa mga project, infrastructure, flood control ng Taguig. Tandaan natin yung Taguig po, napaka-progresibo. Yung sinasabing baka, oo, hindi may iwasan yan. Kahit saang parte po ng Pilipinas, magbabaha talaga. Yung tanong, gaano ba katagal? At gaano ba katibay yung mga pinagawang proyekto? At ang tanong din, may GOS ba? May substandard ba? Kasi kung wala, kung may budget kahit malaki, kung wala namang GOS project, wala namang substandard, walang questionable doon. Kaya namang nangyayari sa Davao, di ba? Yung sinasabi nila, grabing baha sa Davao. Siyempre, lahat naman binabaha, may baha nga sa libro eh. Pero ang tanong, tumatagal ba? Dumadaloy ba yung tubig? Sobra-sobra ba yung tubig kaya bumaha? Ang tanong pa, may flood control ba talaga? May substandard ba? May ghost project? Kung wala naman, kung may baha, hindi question yun. Ibig sabihin, kailangan i-upgrade na naman at palakasin na naman yung mga kanal dahil mas maraming tubig. Yung dumadaloy na hindi kaya po ng mga kanal, hindi kaya dumaloy yung tubig kaya nagkakaroon ng matinding baha. At tandaan natin, minsan, sa babatikosin mo, pero yung totoo pala, hindi naman sila binigyan ng pondo o wala naman silang pondo para magpagawa ng kung ano-ano mang mga proyekto. Makabatikos lang. Pero yung tunay na issue sa corruption sa flood control, sa Bulacan, grabe po. Pampanga, Tarlac, Manila. Grabe, no? Nabutas. Novaliches, Quezon City. Kahit EDSA. Diba? Binabaha. Kasi may ilang lugar talaga na mayroong pondo pero hindi pinagawa. So, pag-usapan natin. Next, pakinggan naman natin yung komento ni dating Congressman Mike Tivinsar patungkol sa zona ni Bongbong Marcos at yung nabidyohan ng mga loyalista. Una sa lahat, yung zona ng presidente, para sa akin walang ibig sabihin. Kasi ang tinitingnan ng mga tao, yung problema ng korupsyon. Kung ano talaga yung kanyang magiging talumpati tungkol sa korupsyon. Sinabi niya marami. So, yun nga, no? Parang walang kwenta ang ibig sabihin po dito ni dating Congressman Mike Tivinsar, which is totoo naman. Yung iba nga hindi na nanonood eh. Yung iba nga hindi na pinakinggan eh. Kasi from unang zona, pangalawa, pangatlo, pangapat, and panglima, puro pangako lang. Pero walang ginagawa. Wala ka siyang nireport na accomplishment niya. Kasi hindi naman talaga nagtrabaho.
ayuda, syempre. Yun ang mga nire-report niya. Yung utang nga hindi niya sinama kasi nahiya pa. Pero yung kay Martin Romualdez, malinaw na drama lang yan. At yan din, yung alam ni dating congressman Mike Defensor. Kami nang nakulong. Hindi totoo yun. Ang nakulong lang yung makalaban sa politika. Tama. Senator Bong Revilla, Senator Chinggoy, dahil ayaw sumama sa mayorya. Tapos Senator Dante Marcoleta, dahil yung kasong gawa-gawa na plunder. Tapos mga maliliit ng empleyado na ng DPWH ang nakulong. Si Secretary, tawag doon, Secretary ng DPWH, si Manny Bonoan, nandun pa rin sa ospital, gagawin pang witness. Si Lucas Bersamin, ES, nakawala pa rin. Si Pangandaman, Yan. nakawala pa rin. Adrian Pangandaman, nakawala pa rin. Si Traigib Olaybar. Yung pangalan ni Martin Romualdez, hindi masabi ni President. Siyempre, pinsan niya eh. At marami doon sa mga kongresista is alaga ni Martin Romualdez. And ayan si Bersamin, si Pangandaman, si Bunuan, yan sila Alcantara, sila Bernardo, yung mga kongresista. Parang pinili lang yung kanilang kasuhan eh. Pero yung iba, parang wala silang planong kasuhan, mga kabayan po natin. So, yan po yung komento ni dating Congressman Mike Defensor. Okay, puntahan natin yung mga loyalista na nabidyohan. Aktual na nabidyohan po ang ilang supporter ni BBM na sumusulat sa sinasabing attendance. Ito daw po attendance ng pagpunta at yung attendance din ng pag-uwi. Dahil ang wala di umano sa attendance na ito ay hindi daw po mabibigyan ng ayuda. Ayuda, in short, ay kabayaran. So, tingnan natin mga kababayan Dahil kitang-kita sa video na ito na sila po ay mukhang nagkakagulo na. Ito, panoorin natin So, ayan po. At nagmamadali yung iba na makaperma dahil sinasabi na dito daw ay mabibigyan sila ng ayuda. Ayan po may mga coordinator po sila. So may mga team, ayan may team 33, may mga nakasulat po, may mga grupo-grupo po sila. Ayan po, listahan din po yan mga kababayan po natin. Hindi nila maidi-deny yung mga lumalabas sa social media na lahat na ito mga bayaran. At ang matindi pa, di umano, ay ang ilan dyan ay mga barangay opisyal na hinakot po yung kanilang mga residente upang kunwari sabihin na maraming supporter talaga itong si Bongbong Marcos. Yan po, pinasuot sila ng damit na kulay pula. Ngayon, sasabihin nila na mga Duterte supporters ay bayaran. Ayan may number 13. So, ang sinasabi kasi dyan, ayan sa ilang mga nakapunta rin dyan, may kanya-kanya po silang organizer. Ngayon, di ba? So ito rin ang mga pinaghihinalaan ko lang din mga kababayan po natin na kasama rin sa mga nagtotroll farm sa mga live stream natin, nasa comment section. So mukhang ito rin yung mga ito, yung mga active na ito. Mantakin nyo, nakakahiya. Pera po ng taong bayan ang binabayad sa mga ito. Naawa rin ako dito, may mga senior citizen pa. Talagang nagkukumhaw po siya. Ayan, nakita-kita sa picture po na makaperma o makapag-attendance lang. Siguro pagkatapos ng event, tsaka na po yung bikayan. Importante meron kang attendance. Grabe So walang voluntaryism dito. Kasi ang voluntaryism, hindi mo kailangan mag-fill up ng ng attendance Yung kanya-kanya lang dumarato yung mga supporters. Ito po sa mga Duterte supporters Yung voluntaryism, kanya-kanya punta lang. Wala nang attendance. Otherwise, yung may mga grupo, organisasyon, so mayroon silang parang chine-check nila kung kumpleto ang kanilang grupo, Pero kung ito, tingnan nyo naman, talagang grabe. Ang pananakot kasi dyan, walang attendance, ay walang ayuda. So ang ayuda, alam nyo nang ibig sabihin, ayuda yung po ay panunuhol para lang pumunta at pagpakita ng suporta yung mga taong ito. O kayo na pong bahala umusga dyan, mga kabayan natin.
Kinontra agad ni Amy Marcos ang sinabi ng kanyang kapatid na si Bongbong at sinabing pambubodo lang ang sinabi ng kanyang kapatid na kakasuhan ang pinsan na si Martin Romualdez. Iano pa nga ba yung aasahan natin dahil ang alam ng lahat, ito po ay isang napakalaking drama para linlangin na naman ang mga Pilipino at kunwari may ginawa siya at kunwari may achievement siya na gustong mangyari, kaya gusto niya ng kasuhan at hindi niya naman sinabi na ipapakulong niya o hindi niya rin sinabi na gagawin niya ang lahat para mabulok sa kulungan si Martin Romualdez. Wala siyang sinabi na ganon. Kaya sino pang maniniwala dito? Eh kung si Amy Marcos nga na kapatid niya ay hindi maniniwala, tayo pa kaya? Di po ba? Maraming salamat. Basahin natin ang sinabi ng dating senador Manny Pacquiao para po sa kanyang boss na si Bongbong Marcos. For the first time, maraming accomplishment na nagawa ang ating Pangulo. Dapat marunong tayong mag-appreciate. Hindi ko po yan linya. Yan po ay sinabi ni Manny Pacquiao. So mukhang totoo yung hinala natin na talagang naaambunan si Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Mukhang malaki po yung pribilehiyo na nakukuha ni Manny Pacquiao kay Bongbong Marcos. Kasi hindi naman ito bobo, siguro may pagkabobo lang, hindi naman ito bulag, pipibingi, para hindi niya malaman yung mga hinanaing ng kanyang mga kababayan, wag na yung buong Pilipinas, no? Ng kanyang mga kababayan patungkol po sa kahirapan, mabagal na tulong, at siyempre po, kawalan ng trabaho dahil po sa gobyerno na pinamunuan ni Bongbong Marcos. Of course, mahal yung tubig, kuryente, lahat, no? Ang kawalan ng solusyon sa nangyayari po na corruption sa flood control project. So ngayon, gusto ni Manny Pacquiao ay appreciate pa daw natin yung mga ginawa ni Bongbong Marcos. Kasi kung si Manny Pacquiao ay talagang ginagamit niya ng tama yung kanyang utak, unang-una, hindi accomplishment kung namigay ka ng ayuda. Itong 20 pesos na bigas ay budol naman ito. Yung umangat na tayo sa middle class, budol din ito kasi mas marami pa rin yung mahihirap. Yung kawalan ng solusyon sa mahal na tubig, kuryente, mataas na petrolyo, lahat yan ay hindi po na-aksyonan ni Bongbong Marcos. At nakikita rin siguro ni Manny Pacquiao na negative na yung ratings na binibigay ng taong bayan ay Bongbong Marcos. So palagay ko pumapapil lang ito si Manny Pacquiao dahil unang-una nabigyan daw siya ng pundo nung panahon ng eleksyon ng 2025. At ngayon, mga nagpapapil ito, baka iniisip niya na siya po ay mananalo sa 2028 kung tatakbo itong senador under the lineup of Bongbong Marcos. Kaya siguro yung commitment niya consistent pa rin kay Bongbong Marcos kahit pa ito po ay sinasabi na ng ating mga kababayan na walang kwenta at pinaparisay na si Bongbong Marcos. At siguro subukan din ni Manny Pacquiao na magtanong-tanong sa mga taga-Jinsan patungkol po sa performance nitong si Bongbong Marcos. At ngayon masasabi natin na sadyang hindi talaga pinagkaloob ng Panginoon sa isang tao lang yung lahat na talent siguro o kaalaman para maging perfecto na tao kagaya ni Manny Pacquiao. Kasi magaling po siya sa boxing, no? Marami po siyang pera, pero may pagkatanga, may pagkabubo kasi hindi niya ginagamit yung kanyang utak. At siguro, no, naghahangad ng mas mataas na posisyon. Kumbaga, may pagka-greedy po itong si Manny Pacquiao. Naku, yari, kakasuhan daw po ni Matibag yung nagpapakalat na siya po ay may mansyon sa Amerika. Kaya kung sino man daw po yung mga nagpapakalat ng ganong klaseng fake news, ayon po kay Matibag, ay hahanapin niya daw po at kakasuhan. Kaya ako maingat tayo sa mga ganitong klaseng pagpo-post, no? At pag-share ng mga ganitong klaseng informasyon. Kasi alam mo, napakadelikado po yung ating sitwasyon ngayon. Lalong-lalo na
nagagamit po nila yung mga ahensya ng gobyerno na kanilang pinamumunuan once na may mga umaatake sa kanila, at kung makahanap po sila ng butas na ito ay kaya nilang lusutan at babalikan, tayo ay gagawa sila ng paraan para tayo ay balikan. So, okay rin yan na ina-expose natin yung mga kabalbalan, yung mga pagiging buaya nila at magnanakaw, okay yan. Pero kailangan siguraduhin natin na hindi nila yan malulusutan. Siguraduhin natin na hindi nila ma-deny. So kaso ngayon, kahit magkapareho halos yung pangalan, no, niya at ng kanyang asawa, sinasabi niya na hindi daw po siya yun. At sigurado, dahil salita na po siya sa media, malamang at sa malamang, nakahanap na ito ng mga dokumento para sabihin na hindi po sa kanya yung napakamahal na bahay na ito. Pero syempre, mapapaisip pa rin tayo, no? Nagkataon lang ba na halos magkapareho yung pangalan niya at pangalan ng kanyang asawa sa bahay na sinasabing pagmamayari niya? Minsan, no, nakakaduda pa rin. Pero hindi natin sinasabi na sa kanya yon. Pero, ang opinion natin, nakakaduda pa rin. And tingnan natin kung paano niya papanagutin itong mga nag-akusa sa kanya, and tingnan din po natin kung ano naman po yung patunay ng mga naglabas ng mga ganitong klaseng allegation laban kay Matibag. So ngayon kasi, syempre NBI director siya, gagamitin niya talaga yung pagiging NBI director niya para habulin yung mga nagpapakalat para sa kanya ng fake news. Kaya talagang mag-ingat tayo. Okay lang magbatikos doon sa mga sinasabi niya sa impeachment at yung mga sinasabi niya sa mga media at press conference. No? Pero pag mga ganyang klase is medyo delikado yan. Kaya ingat na lang po tayo.